Lactopapi ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka, okay? Diba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitim na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dali na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanan. Masigit na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sigit na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Ay, friend, kadawal ka na ko. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Maayong buntag sugbo, mga kabantay o mga kauban sa Kaimsog. Kumusta naman inyong Sabado? Kibaw ko medyo dagum-dagum and probably napagigikan sa mga ashfall. So munang puyo lang dito sa itong mga panimulay. Stay indoor, sirado lang yung mga bintana. And if ever mo gawas man, magmask lang yun gihapon. Kaya dili pa kita sigurado kung safe ba yun ni ang hangin na ato ang giginhawa karon. So anyway, kung aduna may usa ka butang nga atong angay ampingan matag adlaw, maogyod na ang ato ang panglawas. Maodi ay ako si Dr. Xavier Solis, ang inyong Tito Doc Save, og welcome usab sa usan na sad ka episode sa Kahimsog o Katilingban. Diin ang panglawas atong hisgutan ka ang himsog na lawas, maoy pundasyon sa malambuong katilingban. So sa sunod na usa ka oras na pod, atong hisgutan ang mga isyu nga panglawas nga importante sa matag panimalay, matag pamilya ug sa tibuok komunidad. Kaya ang kahibalo mauna ang pagpanalipod ug ang paglikay mao gihapon ang maayong tambal. So ato in shorten, prevention is always better than cure. So mo nang mas makibaw, mas maayo gyud kung kahibalo ta para kahibaw ta unsaon pagpanalipod. So muna karon muntaga padayon lang gihapon mo o sa inyong gipangbuhat nga na karon kay if ever you have noticed atong gibalhin ang oras sugod sa alas 7 sa buntag, gibalhin na mo sa alas 8:30 kay para mas daghan na ang makapaminaw kay kung sayo kay mas daghan pag nangatulog kay Sabado baya. So at least kung 8:30 at least mas daghan na ang nagsikay-sikay, daghan nagsugod pamahaw or nanglimpyo ba niya sa panimalay. So kuyugin lang gyud mi sa usa ka oras usab and magkat-on na sad ta o mag-discuss sa mga isyu nga panglawas. Susunod akong pangutana, magsugod na di ay takaron. First na kong question, kung nakakita man mo o ka nagaling nguho ug bungi, or sigurado nakakita na magyutingali mo, nulain naman sa gwala. Unsa gyud inyuhang nabantayan? Unsay una din ninyong bantayan ang iyahabang smile, iyahabang pahiyom, or ang iyahang kondisyon?
Well, kay bawo mo isip sad usa ka volunteer sa Operation Smile. Usa ka butang akong perming na realize usahay ang kanagaling cleft ang iyahang kondisyon mao'y dili pinakasakit sa usa ka bata or bisig isip sa usa ka pasyente. Masakit hinuon ang mga pagbiay-biay, usahay ang discrimination o ang feeling nga dili sila dawaton. So mao karong buntaga, dili nato hisgutan ang cleft kundi ato asyang sabton more para mas makahibaw ta isip usa ka komunidad ug unsaon nato pag-take care ang usa ka bata or usa ka individual nga naay cleft lip or palate. So anyway, nganong kana atong gistoryaan karon because karong July atong gisaulog ang Cleft and Craniofacial Awareness Month. So isip mo sa kadentista o isip volunteer sad sa Operation Smile, close kaayo gyud ni nako nga advocacy sa ako ang heart. Kay nakita gyud nako ang usa ka operasyon dili lang gyud makausab sa usang smile, dili lang nga nagkutob kundi does it mean nga nahuman slag opera okay na dayon, dili kinahanglan gyud ang maayo nga katilingban nga mudawat nila. So muna, dili ra ako inyong kuyog karong buntaga, kuyog sa natang usa ka banggiitan, banggiitan gyud. Usa sad ka doctor, isa ka surgeon nga volunteer sad sa Operation Smile. Kuyog nako ang medical director sa Operation Smile Philippines sa Cebu Cleft Care Center. Let's welcome Dr. Fremont Base. Doc, good morning. Maing buntag ninyong tanan. Yes, mayong Hello, buntag, Doc. Dr. Save. So, salamat yun kayo sa pag-join karong buntaga ni Matag yun itong kagsayo. Salamat kaayo. Pero anyway, maayo kini siya kay artist daghang makasabot kung unsa gyud ni ang mga cleft lip or palate. So, moderate ko pangutana, Doc, o ganun pa ba ka-greet sa ato ang mga tigpaminaw o viewers? Maing buntag kaninyong tanan. I'm Dr. Fremont Base. I'm usa ko ka plastic surgeon, especially a cleft surgeon nga miyembro, usa ka volunteer sa Operation Smile Cleft Center here sa Cebu City. Okay. So, Doc, ako lang yung first question lang yun kanang para sa itong mga listener, unsa man yun di ay na ang cleft lip or palate or unsa may kalahian di ay sa nguho or sa bungi. Nya mo diretso lang yun ko pangutana nganong nahitabo ba ni siya kanang unsa may causes nganong naingon ani? Okay. Ang nguho ug bungi, they are congenital conditions na makuha sa bata at birth. Ang bungi kay defect sa lip. Ang nguho sa ngala-ngala. Okay. So, kanang when you say at birth siya, so in other words, unsa may probable causes ani ngano na may cleft lip or palate? Nabatay kanong specific cause ngano na ingon ani? Actually, daghan kay causes ang clefting, no? Okay. It's multifactorial, meaning it can be hereditary. You are born with it. Mhm. Number 2, paternal or maternal age, Mhm. deficiency sa vitamins, sa nutrition, or viral infections. Okay. Mhm. So ako lang ibalik to ang cleft lip mauna siya ang bungi kanang wala na sirado gyud ang ato ang lips or ato ang ngabil. Kung musulti sa tagnguho or cleft palate, in other words kana ato nga langala kanang palate tatungan dili gyud na siya masirado. So nay uban nga fully sirado nasay uban nga nay uban nga fully abli gyud nasay uban nga katunga lang ang abli niya. Katunga lang. So yeah. Mhm. So gisulti ni Doc Fremont nga yes hereditary ni siya. Or in other words, ang Posible. mga bata na posible, kay daghan sa jud causes na posible gyud na siya nga kanang could be kuwang sa vitamins ang mama no samtang nagbuntis. Mm-mm. O kuan. Kay ako magusunod pangutana do kanang malikayan ba ni? Pwede na to ma-decrease ang risko for clefting. Mhm. But with that kanang dili gid nato malikayan pero pwede lang nato ma-decrease ang risk for clefting. So unsa man kay mga pamaagi do ka ma-decrease nato ang ato ang risk nga para walay clefting kayo ato ang mga bata? Para nako proper prenatal care gyud during pregnancy para ma-advisean ang mama what to avoid during this time of pregnancy kay appeal sa mga causes anak kanang magka-viral infection during pregnancy, magka-infection na yung mga pangtumaron during pregnancy. Mo na daghan kayong kaso nga mag-cleft magkuan og cleft aside from kanang naay mga kaliwat nga naay cleft lip and palate.
Oh, so in other words, kung naaman mo'y kabanay, namon mo'y pamilya nga naanay cleft lip or palate, naatay dako nga chance sa pod. Pero di it Yes. doesn't follow, pero mas mudako sa gyud ang risk nato, labaw na kung dili nato ang pingan while nagbuntis ta. Sakto ba, Dok? So Yes. muna mas maayo, gisulti ni Doc Yes. ganina nga mobisita gyud ta. Sakto to, prenatal care. So kung magbuntis ta, mobisita gyud sa ato ang mga ubigay ni no, sakto ba? Maato ta sa ubigay Oo. ni Doc no. Sakto. Mm-mm. Mahibawaan ba na daan, Doc, while ka nang sa ultrasound kung bungi ba ang bata or nguho ba ang bata? Yes, mahibawaan gyud na. Mahibawaan gyud na siya during ultrasound at a certain time of the pregnancy. So at least mahibawaan na sa parent and then maka-advise na ang doktor kung unsay buhaton Okay. after giving birth. Okay, so sa mo din na siya no, so at least bakaybaw na tadaan og andam na tadaan samtang wala Andam na pagali na tao ang bata. Kay mo magudi kasagaran Dok mo nang nangutana jud ko unsay cause ani niya, unsay probably pwede ba malikayan kay mo nay kanang namangud nga ni sa kahimsog wa tilingban nga usually mangutana nagngita tag mga pangutana actually nagkuha tag mga pangutana sa tuntig paminaw kay ilang mga pangutana kasagaran mahitungod sa bungi ug nguho. Kung kasagaran ba tungod ba kuno ni kana gali mga tuho-tuho kanang usahay ba kuno kanang naay gi crave ang mama or kada galing naglilihi niya wala nahatag or usahay sa napagaling sulti tungod sa eclipse kaning nana or naay sayop ang ginikanan or something like that or like I don't like to say this kay naagali gyud ni comment or na istorya nga silot ba kuno ni siya or punishment huy. No, wala gyud ka why ka there's no truth in it kana may napagani uban kanang mabangga kuno ang tiyan during pregnancy. Kana. Dili nga tinuod. So in other words, wala gyud ka sakto din ano kay mo din na sakto kadi mo din wala Dok na kanang kay ang bata ko no nag-ana so kung magkiat kay ang mama well magbuntis well magamping gud ang mama ha. Oo. Pero ya kung Yun, but dili na tinuod, dili na siya cause for clefts. oo. So Doc, unsa karon kung nataw na ang bata? So unsa day kasagara mga challenges gyud di ay sa usa ka bata kung do na siya cleft? Okay. Number one in 500 children is born with a cleft. So daghan gyud kaayo. And every 3 minutes there is a child born with a cleft. So daghan kaayo challenges gyud ang kuan sa mga doctor, but on the side of the sa mama sa bata proper healthcare ang pagkaiba number one kung kibabas lang nabay available nga treatment para sa bata. Mo na ang pinaka-challenge nato karon. Number two, it affects kanang in low-income families. So, nasa mga isla. So, healthcare is not available readily para kanila. So, mo na atong problema gyud karon. Wa sila kay bao and at the same time, dili available sa ilahang mga lugar. Yeah, That's where Operation Smile comes in. So yan mo gini sakto no kanagaling wala sila kahibalo o wala sila kahibaw nga pwede ra gyud di ay ni siya matambalan. Oo. Kay sakto you mentioned naman operations man. So in other words, kibaw na gyud tanan kay syempre na may clefting no or na may hiwa, na may wala na hiwa, close. na depekto. So kanagaling ang kaning cleft lip or palate atong gistorya bungi ug nguho kita tanan or di ba nasulti na gali ni Doc Fremont ganina nga kibaw ung ban gali kibaw na tadaan samtang nabuntis pa pero the moment na anak ang bata kibaw na gyud tatanan nga nguho ug bungi no kay di man ingon na pra sa ubang sakit nga by 7 years old ay bungi man day ka or nguho man day ka di ba so the moment nga na anak na kibaw na gyud tadaan nga nguho or bungi siya. Ang problema lang gyud sa gisulti ni Doc Fremont nga sometimes or dili sometimes kasagaran gyud wala ta kahibaw nga pwede din siya matambalan dayon o pwede siya ma-address Kung kay kinsa atong duolon, Oh, kinsa atong sakto kisay duolo do sitaw. So Doc, karon di ay kung manganak na di ay ta kibaw tang bungi or nguho ang ato ang anak unsa day unang buhaton kay kibaw tang nguho or bungi unsa day pwede mabuhat ani? Ako as a provider, as a doctor, ganahan ko makakita sa bata right after birth para maplano na nato ang iyahang treatment. Kay ang treatment sa cleft lip and palate dili lang surgery, no? So medyo kuan na siya, comprehensive meaning kanang daghan kay aspects nga atong i-treat sa bata. Yeah. Also at the same time sensitive ang pag-treat sa patients with cleft lip and palate. Kung makita nato daan, ma-treat nato daan, ang pasyente at birth matarong na nato mas matarong nato iyang ilong, mas ma-improve nato iyang speech kung on time ang iyang pag-treat. Okay. So unsa ka bata di ay Doc nga pwede nato siya ma-treat gyud dayon or unsa man maoperahan?
No, at birth pwede na nato gitawag nga pre-surgical orthodontics, meaning mga dental treatments prior to surgical treatment, prior to operation. So from there, start na ang treatment ana. Pero kung surgery atong storyaon, as early as 3 months pwede na maoperahan. Okay. So 3 months ang atong maoperahan. So sakto ba to Dok, kung nabawan niya kung sa lip gali or bungi mas sayo man na siya pwede maoperahan no, so as early as 3 months. 3 months, Or oo. Wato na to mga pila kanang unsay gidakon sa bata nga pwede na siya masugod og operahan kahasad. Okay. Natay gitawag nga rule of tens. 10 kilos, 10 ang hemoglobin, 10 weeks ang bata. Pwede na siya maoperahan. But for safety reasons, among gikuan nga as 3 months. 3 3 months. months ang bata. So mo nang as early as 3 months or to isulti pwede 6 months tingali basta huwato na to nga mabot og 10 kilos no. So mo nang importante nga sakto gyud ang nutrition sa bata kay pwedeng maabot siya og 3 months, maabot magali siya og 6 months or 8 months pero kung di pa sakto ang timbang, wala siya sakto sa nutrition, di na gihapon siya maoperahan. Gihapon siya maoperahan. Daghan kay aspeto nga atong tan-awon sa pag-treat sa bata. Sama sa man One of these is kanang nutrition. Kung di kabot og bati ang nutrition pero pugson gyud nato og opera bisag huwato nato ang 9 months pero bati ang nutrition, mabungkag ra gyapon natong gitahi. Okay. So, mo sa na siya mosulti ko kay ganina isip dentista gisulti man ni Doc Fremont no, nga magsugod na ang gitawag na tog orthodontic treatment no. Kay sakto gisulti ni Doc Fremont nga the moment magud maanak sad ang bata, usahay ang kanayahang ridge or kanang di ba kataas asa gibutang ato ang ngipon, usahay dili man na siya magtungod, di ba? So mo nang mas maglisod sila og sarado kung dili tungod ang ridge or ang baba sad or kaning gilagid or ang gamsa at bata. So man mas maayo ma-address gyud siya, makita mo nang as much as possible the moment na maanak na ipatan-aw gyud dayon para makita unsay maayong buhaton ug mo to katong pwede nato maalay na dayon para masayon ang surgery. Og I think, di ba, Doc, sakto sa ito nakabaw ko, nakadungog sa ko nga, mura galing nganhi sa probinsya sa Sugbo, laban na sa ito paminaw nga na sa Tuburan og Sambuan, nga kung naa na di ay tay, kanang, di ba, kung naay maanak nga cleft lip or palate, pwede na kisay duulo na nila right away para maka-enroll sila sa Operation Smile? Number one, una, naatay mga patient coordinators nga nakipagstorya sa mga barangay health workers. So pwede nila duulon ang mga barangay health workers para magpalista na ta dito. Kay ang Operation Smile will go to these barangays. At the same time, kung naay resources ang pamilya, pwede ra gyud sila kadiretso sa Cebu City Medical Center sa Operation Smile Cleft Center gyud. Okay. So since isulti ka Doc, so balik sa kwaso, the moment maanak pwede na gyud sila mo diretso sa ilahang mga munisipyo. Kibaw na ang mga munisipyo ani or municipal health center unsay buhaton. Yes. So, ay mo kahadlo kay libre man ni siya tingali no. Libre na tanan. Okay. Labaw na kung sa Operation Smile, libre gyud tanan hasta ang pliti tingali no. Hasta ang pliti. Hasta ang pliti, ang lodging, ang kaon. Diba? Naa gyud tanan, so wa na gyud tay rekla. Kay to be honest, mo gyud nato nahisgutan nato from the previous episode sa nato og mo gyud na ang total na lang, we could say subo man nato mahibaw-an nga kanang ang atong healthcare nganhi medyo kuwang gyud ta. So kinahanglan gyud ta og tabang sa ubang mga organization kay kung musulti tag healthcare muna kung walay tambal walay kwarta dili gyud ka matambalan. So pasalamat ta sa Operation Smile Cebu nga or Operation Smile nga naani siya and libre gyud tanan kay ang usay ang uban kay kanang mga free clinic pras namo kanang dentista kanang nami free clinic libreng ibot no nya moadto sa gym or ato munisipyo na uban nya dili gyapon makapaibot kay tungod wala sila ikapliti padong sa gym, di ba? So at least Operation Smile, di ba? Amazing. Hasta ang kuan di ay hasta ang pliti pagpuyo og pagkaon libre pag jud di ay. Wow, amazing. So, gisulti ni Doc Fremont ang ato ang bato kas inyong munisipyo kay natin mga patient coordinators no nga pwede nga nay contact sa inyong mga munisipyo so di mo mahadlok or ay lang mo kauwaw doo lang mo sa inyong mga barangay health workers or sa munisipyo para ma-refer mo sa Operation Smile Cebu. Sakto ba, Doc? Correct. Sakto na siya. Ang Operation Smile Cebu, asa ganito ni siya nahimutang? Naani siya sa 7th floor sa Cebu City Medical Center. Okay. So, pwede ra ma-ato anytime, no, if ever naaman. Pwede ra Anytime, mo magpalista dito. So, Dili everyday ang kanang screening, pero at least mapalista na daan para kung
para day for the screening matawagan sila, kibaw sila sa unsay schedule. Okay. So, Doc, mo din akong pangutan lang mo, balik lang ko. Sa katugaling gisulti maka regarding sa nutrition, Doc. So, unsa di ay ang problema, hinon obvious na matingalo, pero unsa di ay mo ng mga problema sa mga bata nga na ay cleft palate, unsa di problema nila sa pagkaon o pagsulti di ay nabaslay problema ana kung naslay cleft lip or palate? Okay. Because naatay hiwa, Oo. dili continuous ang atong lip ug ato ang ngala-ngala. Ang mga muscles nga naa sa sud, wala sad kaayo effect. So problema ang pagkaon. So mo na ma-affect ang ilang nutrition, problema pag-inom, problema sa pagstorya. Okay. Ang muscles nga mo help with mga sa pagstorya dili ma-develop kay wala na may hiwa ang kanang ngala-ngala nila. So that's why important kayo nga ma-treat ang bata, maoperahan at a certain age. Kaya importante kayo ang development sa speech. Okay. Bubalik ko as a certain age, Doc, no? Ang lip atong gisulti nga maghuwata sa 10 kilos siya for the lip. Ang sa palate or sa ngalangala, nabatay gihuwatan na nga edad sad or timbang na araba or wala ra periha lang? Okay. Crucial kaayo nga maoperahan ang patients with cleft palate at the ages of 9 months old to 1 year and a half. Kaya this is the time nga mo start og storya ang bata, no? Kung late na maoperahan, lisod-lisod na pero naagya po'y chance. So bisag moadto mo sa center at 20 years old, operahan lagi po na tagaan na tog chance nga ma-develop ang ilang speech. Sakto. So pero mo na no, mobalik ta nga dapat gyud di ay mas maayo before kung naipalit di ay as much as possible mga 1 year old or before 2 years old mas maoperahan na gyud di ay. So mo na ang uban man good kung moadto magpa-treat kanang daghan na kay problema, gibuli na ang bata, kanang may nana. So as early as birth adto na sa doktor. Oo. So mo ni panawagan sa gyud sa to ang mama ug mga papa no nga dili mahadlok kay usahay or dili mahadlok dili mauwaw kay mo dinhi kasagaran sad mauwaw sila mangayo og tabang dili gyud mauwaw mangayo og tabang usahay gali ang uban itago ang bata no dapat mo gawas mo mangayo mo og tabang kay mo na siya crucial kayo ang first na say uban sa gali nga wato na namo mud ako para maoperahan so sayop gyud di ay na siya no. So dapat as early as below 2 years old dapat maoperahan na kay para mas nindot sad ang iyahang development science. Pagstorya. Yang resulta kay sakto kay di ba ang sa first 2 years old manggod nato sad mo na siya ang murag dako nga development di ba kay kung ang di ba nga to ang ulo dako kay development in the first 2 years old. So in other words kung dugay na siya maoperahan mas dako na ang problema such as kung ang gilayon niya mga butangtan na lang mga 1 inch dako sa kay 1 inch butangtan na lang mga 1 cm na 1 cm so kung wato nato nga mudako na ang 1 cm mahimo na siya 3 cm or 4 cm nga mas lisod hinon siya isirado. Well kung bata-bata pa mas gamay pa iyahang gap mas nindot ang iyang pagsirado mas dali ang pagsirado mas nindot sa iyahang result. Sakto ba, Doc? Oo, mas ma-develop ang iyahang muscles for speech. O sakto sad kay mugyo din na siya no kay sometimes pud baya mo sulti rata kung kana galing nguho or bungi ang kasagaran na gyud natong mahuna-huna kay aesthetic ra gyud no kanang beauty kay mo na hinoon ibuli man gyud na sila kasagaran kanang mo na which is mo na siya dapat ang katiling banda ko kay na siya grow ato nang hisgutan taod-taod pero mo na kasagaran mo na una natong gihuna-huna magpa cleft lip or palate kay lain tan-awon or bati tan-awon but actually daghan pag yung aspeto nga mas nakaapektar sa bata nga naay cleft lip o palate mo to siya una gyud tingali no maglisod siya kaon lisod kay kaon maglisod og kaon maglisod og inom mo dito siya katong sakto dito gisulti bumalik ko sa di Doc Fremont nga kung samtang pag anak na gyud dayon kung makaadto man mo og sa center or na may dentista pwede na siya mabuhatan og murag tawag na to feeding plate na lang or something nga para at least makababag sa iyang ngala para makainom siya sa iyang gatas og sakto dili siya matukay. That's why as early as newborn ipakita na nato og doktor para mas sugdan na ni nato. Mintras nga wala pa maoperahan. Dili mag-watch. In other words, dili lang operasyon, napahan pa tagbuhaton una ang operasyon. So mo to siya na apektar sa iyang pagkaon ikaduha sa kato gisulti gyud ni Doc. Mas maayo gyud ay masirado kay para ma-develop ang muscles. Kay para mas ma-train sa gyud dayon siya kay mo to gisulti ni Doc na usahay gali bisag 20 years old ato gyapong isirado para makat-on siya or something like that kay para matagal siya chance nga ma-train iyang muscles kay sometimes mo sa about
daghan sa mag-assume nga kung ikaw mag-opera, masirado na, kibaw na din tanan, kibaw na siya mukaon, kibaw na siya musturya, dili, kay pila po biya siya kabuan or pila gali katuig nga naanad siya musturya or maginhawa nga gamit, murag usara siya kabuok, di ba? Oo. So karon In nga na, fact, yeah, in fact, treatment doesn't stop with dili mo undang sa operasyon, no? So napatay daghan buhaton pa. Oo. So mo katong para iyahang speech og ang katong sa tinong speech og ang pag-iyahang kalimutan ko. Ang pagdungog ba di ay doktor? Maapektaran ba sa ang pagdungog? Sometimes ang pagdungog daghan kay mga pasyente nga with cleft palate nga gibuog gikuan ang maglisod kuan because ang attachment man gud sa muscles bati sad abnormal pod, so ato nang ma-address during operation. Oo. So mao na siya no, so daghan gyud di kayong aspeto ang maapektaran if ever lang gyud tan-aw ra gyud nato mo na mobalik ko kasagaran. Overall sa yun, musulti sa ko isip dentista, mo ato dentista kay kung kanang naay daot sa atubangan kay itong pero kung nagalis liko dili na tuy adto, di ba? So mo nang mas maayo, dili lang yun beauty ato naon pero kundi ang pag-function sad sa bata. So anyway, gisulti sa di doc ganina no nga naghan pa di ay buhaton after man lang sa operasyon. So unsa man di mga angay pabuhaton or unsa pay laing management man gyud di ay sa kung naay cleft lip or palate, ato na siyang mahibaw-an ini kahuman sa ato mga pahindomdom. So break sa mga nha, pwede sa mo apropaday kung pumaminaw ha. So break sa mga nhaan mo balik kami sa pipilo ka minutos. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. We're back. Sa daghang salamat sa pagpabilin o pagpaminaw namo. Welcome usab sa kahimsog ug katilingban uban ni Tito Doc Save. So kumusta naman yung buntagan ha? Ni hayag-hayag naman ang gawas. So at least mas ma-enjoy na to atong weekend karon. So karon balik ta sa atong hisgutan nganhi sa kahimsog ug katilingban. We talked about cleft lip or palate or mga nguho or bungi. Kay Osbonato ang July mo ni siya ang buwan para ma-aware ta sa mga cleft and craniofacial deformities or awareness month. Kay muna siya ang pagka-aware ani mas muna kung makahibawta, mas kibawta, atong isulti kung mas kibawta magpapanalipod. Pero kung mas nakahibawsad ta sa atong mga sakit, mas kibawsad ta mo sabot sa mga tao nga naaani nga sakit or kondisyon. So karon atong sabton more ang mga kondisyon or ang kondisyon mahitungod sa cleft lip or palate. So manakuyog nako si Dr. Fremont base sa Operation Smile. So Doc, good morning usab.
Maayong buntag kaninyong tanan. Okay, so atong gisgutan na manatag treatment nakasisgot at dok noon sa mga causes, unsay pwedeng mga challenges nga maatubang sa usa ka bata or tawo nga naay cleft lip or palate. So karon ari na ta sa unsaon pag-manage. Pero nanday ko nakalimtan di ay dok ganina. So dok, kung atong gisulti ganina mga bata no nga cleft lip or palate, dok kalimot ko ma-manage pa ba na, Dok, kung if, for example, isulti ta dapat 2 years old or dapat bata maoperahan na, Dok, pwede pa ba maoperahan na ka ng mga hamtong na or ka ng 13 years old na above or bisag 20 years old na? Yeah, pwede pag yun. Tagaan yun na tong chance nga makadevelop sila og speech. Although, gamay ra kay ang chances, pero there's still that very little chance nga pwede yun, ma-improve yun. In fact, kanang mga adults nga itong maoperahan nga for cleft palate, immediately mas klaro ang tingog, mas kuan, dili perfect but mas full ang ilahang mga tingog. So tagaan na tong chance. So Dok, mangutan na lang ko, mga unsay edad sabi mo pinakatiguang na inyong naoperahan ka ha? I don't know the exact details Oo. pero natay na operahan nga 30 years old. Okay. So at 30 least, plus. diba? So Kibawin mo- mas risgo, mas risgo. That's why dili dinali-dali pero tagaan gyud natong chance. Mao man gyud ang ato ang purpose diri. Oh, so in other words, kay bawta nga pwede pa yung 30 or basig 40 kay 30 o 40 mura gamay lang ng diferensya no. So Yeah. at least kung hamtong na pwede pa gyud mo operahan pero sa gisulti ni Doc, nagite risko kay syempre basig na chance nga mo fail sa gihinon dili man tanan gyud murag matreat but at least atong matagan og kanang at least murag hope or matagaan nato og chance ba kaysa sa digit ta mo hatag og chance sad yun. Kay Sa cleft palate to siya. Mm. Pero kung sa cleft lip, natay as old as 50 years old na operahan. ay sakto din no, sakto din kung cleft lip gawas raman siya, pwede gyud siya Gawas naman masirado. siya. Yeah, wala kaayo risgo, pwede ra buhaton under local anesthesia, matara ang pasyente. Pwede ra gyud. Pwede ra gyud di ay o kanak umuna kung namoy amigo di nga na or naman may kaila or nay kabanay kay bawo gyud mo labaw na og left or kung palit of course dapat dadon po nato pero labaw na kung kanang cleft lip pwede ra gyud na operahan bisag tiguan na kay sakto gawas ra man na para mas nindot tan-awon or pwede Bisan pag ma-modify. naoperahan sa una, di kayo as nindot, ganahan nato paninduton, dadon nato sa cleft center. Sakto susi. So naapag yun di ay kung naoperahan na sa una kay kanang mga bata pa naoperahan niya. Sometimes pag dako dili na kayo mao ang porma niya kay medyo dili kayo nindot na kay tan-aw. So pwede gyud nato dadon sa center kay para at least pamanindot pa ang lips. Basig apil pang ilong. Hoy. Appeal gyud, namang giuban, nga namang gyud kanang affected ang nose sa cleft cleft lip and palate. So Oo. appeal na sa atong serbisyo, paninduton nato ang ilong. So DC, pwede gyud mo muadto, di ba? Ninindot din yung lips mo, nindot pag yun ang inyong ilong. Wow. So musulti na lang sad ko isip hamto, isip usa sa kadentista nga nasa Operation Smile. Kung hamtong na or tiguwang na niya, kung dili man ang isulti ni Doc, as much as possible we will give it a try nga mas maayo masirado nato ang palate. Pero kung dili man gali masirado ang palate, natay gitawag nga obturator or speech valve. So ang obturator mura ra gyud na siya posisyon in which kung na yung mga naminaw karon yan nga nguho na naa naman may murag gisulob nga pustiso no. So mura siya pustiso lang yun kung naka-imagine na taon sa porma sa pustiso. Mura siya pustiso nga ma-cover na to ang palate kay para at least sakto ilang pagkaon, sakto ilang pag-inom o makastorya sa sila og tarong. So tabunan na to ang palate para ilang pagkaon dili mo adto silang ilong nga area. And mo na siya gitawag na to obturator or napagyud gitawan niya speech valve nga pwede siya mo extend padung sa likod para mas matarong ang iyahang pagsulti. Kaya mo na siya, dili sad ingon na kung mabutan na ng obturator, mabutan ang speech valve, ug maoperahan na, naapa sa tabang sa speech therapy. Sakto ba, Doc? Yes. So, unsa day role aning nabatay speech therapist dingan sa Cebu ba? Or nabay speech therapist gyud generally sa Pilipinas? Naa. In fact, we have a regular speech therapist nga mo anha every Monday, Tuesday sa cleft center. Kay daghang magugwala na kahibaw nga naagi laing murag specialty nga for Yes. speech therapy. So in other words, naagi mga nag-eskwela so usa sa gyud siya ka kurso nga na-train jud ni sila nga mga individual unsaon pag-train unsa pagsulti. Dili lang gali sa ngaho or sa bungi, but in any condition kung namoy lisod nga pagstorya naatay speech therapist o kani naami sa center pero ang sa center cater siya for the cleft lip or palate. Pero yes, naatay speech therapist nga pwede sa jud mo abag o para pas ma-train jud siya. So Doc, unsa di ay mga specialty di ay Doc or unsa may mga discipline or unsa di ang nag-comprise sa team para matabangan ang bata? So, pareho sa among gisulti ganiha, ang treatment dili lang operasyon. So, daghan kayong mga specialties nga involved ani. It's a continuum of care. Magsugod during childbirth. So, na dental treatment,
before maoperahan, nutrition treatment sa atong mga bata, syempre gikan sa probinsya di katarong og kaon or kanang kulang-kulang gyud, so ato silang ma-optimize ang ilahang health, ilang nutrition before maoperahan. Natay mga pediatricians involved, mutabang sad sa mga infection before the procedure. After maoperahan, pwede tag dental treatment, natay speech therapist nga involved sad after cleft palate surgery. Aside from that, natay mga natay psychosocial support sa center para mutabang sa pasyente ug ang pamilya. Yes, kaya mo ginay siya kinahanglan yun ka ng psychosocial support. So, unsa din ng psychosocial support, Doc? Kaya basig sa mga taong ako sad, unsa din psychosocial support? Kuan lang, support kay, di ba? Na ang atong mga pasyente, especially kung dako-dako na number one, during the procedure, pagpasabot nga kanang ang ilang pamati, okay kaayo. Undergoing the procedure. Number two, after the procedure, psychosocial support para pagpasabot sa pasyente o sa parents nga okay ra gyud tanan, no? So naataan na sa center. Okay. So, mo gina importante mo na musulti sa tamo nang naataan ni nga discussion karon kay amo naman yung si psychosocial ang pagsabot yun kaayo. So, ang psychosocial dili lang gali na para sa mga bata no nga operahan kundi para sa tibuok pamilya. Kay ang cleft lip or palate dili ra gyud na siya ingon na kanagaling kahimtang or sitwasyon sa usa ka bata, but actually mo siya sitwasyon na sa tibuok pamilya. Kung nakaigsuon, nakay anak ka bungi or nguho, medyo apektado sad ka og apil. So mo na mas maayo na agi mo tabang or mo guide sa tibuok pamilya og mo discuss unsaon pag-handle ang usa ka individual nga naay cleft lip or palate. So, Dok, ako na pangutana, you've mentioned about Operation Smile. Di bang Operation Smile mission naman na siya kanang so nara mo kada semana ba yun or mukha na siya every 3 months, every unsa man? Nag-start na siya as a mission, no? As a kanang what we call a surgical program sa Operation Smile. Kanang ang missions manggod, we go to usa ka lugar, Pinas Pasay, and then Mobia. Ang nakanindot sa cleft center diri, all year round ang treatment. No? Mura na siya hospital nga setting. So, dili na ta magdali, tarong na ang atong paghatag sa treatment kaysa sa mga mission dili bitaw as comprehensive. Maninguha ta, but digid pareha sa cleft center nga tanan na dito from dentist to pediatrician to speech therapist, and then kung unsa may kinahanglan sa pasyente at a certain age makahatag ra ta og treatment. Kay kung dili pa pwede operahan na atay dentist, kung di pa pwede maoperahan kay na infection na natay pediatrician nga mo treat, no? So kompleto atong treatment. Sakto. Kay mo man gud na musulti mo share na ko sa akong part. Sakto kay kung mission man good, di ba sa una kay actually nag-isip volunteer man ko sa Operation Smile dugay-dugay na. Sa una ang Operation Smile murag every 2 years or every year ba to siya or something like that. Pero kung that time during kanang asimana, butang ta na lang 6 months old pa siya, nya butang ta namo to gisulti ni doc na infection. Di paron kaabot ang timbang. So in other words, di siya maoperahan. Maghuwat na sad siya og 2 years or maghuwat na siya 1 year kanus-an na sad maoperahan. So at least kung naay sentro, so at least kanang maoperahan gud siya all throughout or anytime na lang kung dili pwede karon, pwede siya mobalik. Kung kanus siya ready. Next week sunod semana. So doc, you've mentioned Operation Smile mura man ni siya international, no? So, sa Cebu ra ba ni siya or asa man ni siya nabatay laing center sad sa Pilipinas or sa Cebu ang mas maayor unsa man? Okay. It's an international organization pero naatay local Operation Smile Philippines, but na mga centers all over the country. Ang sa Cebu lang ang pinakadako nga center all over the world. Wow. So di ba? Unsa ta kaswerte og wa gyud ta kahibaw nga usa sa pinakanindot gyud di ay og usa ka pinaka-comprehensibo nga pag-take care sa usa ka nguho og bungi naa ra gyud ay nganhi sa Cebu og nasa 7th floor di ay no. So honored pa sa dita oy nga naa ta nga nang dapita. So di mention na nimo dok ang mga services nga gihatag no katong for example na pediatrician kung na infection or kung dili pa kompleto gyud or kuwang pa ang bata nasa tay nutrition, na speech therapist ug syempre naa sad gyud mi mga dentista sad gyud di ay no. Yeah. So Dok, ako lang ibalik, libre man ni siya tanan, no? Libre tanan.
Okay, so hasta ang pliti, pagpuyo, Ang plit. pagkaon. Okay, so asa ganito ni sila mo message or mo tawag? Okay. Pwede ra gyud sila ka-diretso sa Operation Smile Cleft Center dito sa CCMC on the 7th floor. Anytime. So anytime, so like every day or kuan ni siya, office hours or sa ba? Every day during office hours except weekends. Weekend. So Monday to Friday ta alas 8 hangtod alas 5 alas 6. Or basta anyway, ako naasa jud ako na mo share naasa yung Facebook page kay nakita mo gid ako na yung Facebook page ang ato ang Operation Smile Cebu. Pwede ra gid ninyo adtuon, pwede ra gid mo message ngadto. Nga actually gali karon na musulti ako lang i-insert daan kay naagi ni message kay naminaw nato. Sa ato kung nakaabot man ta nga sa Bantayan kay nga nasa Santa Fe, Bantayan ug Mandridejos, naaday pre-screening camp karon jud nga na sa Bantayan ng Operation Smile. So naa sa Municipal Social Welfare and Development sa MSWD office sa ground floor sa LGU Bantayan karon July 11. So alas 8, di ba nagsugod na di ay. Alas 8 hangtod alas 12. So kung naman mo sa Bantayan og naabot man ninyo or kung syempre naabot yun ay kung laban sa tong live stream. So naabot yun. So kung naaman naminaw na to nga nasa Bantayan og nagtan-aw nga nasa Bantayan or kung naman mo kailang nga nasa Bantayan nga bunguho or bungi, palihog na kog share ani nga live stream or i-share sad na siya nga information di ay. So, Doc, before ta mo end na lang sa yun, ay padong naman taog end sa tingali, no? Unsay message ni mong mahatag sa mga tibuok katilingban sa pamilya or sa uban pa nga mga tao dili tungod sa message sa pasyente pero about sa family ang nag-surround sa bata or sa tao nga naay nguho? Okay. Makasabot ko sa kaguol sa parents, but ayaw ka meaning let's be hopeful na anatay Cleft Center sa Cebu nga makahatag og comprehensive care para sa bata. So don't worry so much now because it's already available and it's free. So okay. So Doc, daghang salamat sa imuhang time nga hinran ta kutob sa imuhang pagbisita. Pero una ka mo goodbye kung ganahan sa may magpakonsulta nimo kay nisulti makang surgeon ka. Surgeon kay kano. Asa may pwede magpakonsulta sad ba nimo Doc if ever dili may cleft lip or palate? Akong clinic na sa Basement 1 sa Cebu City Sports Club Cebu kanang center across Ayala. Okay. So yeah, so kung kinahanglan man naman mo lang ipabuhat, naman may gusto ipabuhat, so pwede ra gyud mo ninyo ma-message si Dr. Fremont Base. So mo ra to siya Doc, daghan kaayong salamat sa pag-join namo karong buntaga. Thank you Doc. Salamat po sa pag-invite. Sige. So, mo na to siya maayong buntag usab. So ako na lang usab gibiyaan naman ko ni Dr. Fremont. So una ko mo padayon sa akong realization sa akong mga pahinumdom, muhatag sad mi og few minutes sad pahinumdom gikan sa amuhang sponsor. So stand by and relax lang ta. Kita-kits in a few. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopaffi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dawtang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopaffi, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopaffi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Lactopaffi, probiotic food supplement. Kaysa Lactopaffi, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan.
sa tanang kasakit ug mga problema. Sa lactopafy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O lactopafy, o lactopafy, sa lactopafy permitang healthy. O lactopafy, o lactopafy, sa lactopafy permitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa lactopafy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O lactopafy, o lactopafy, sa lactopafy permitang healthy. O lactopafy, o lactopafy, sa lactopafy permitang healthy. Lactopafy, bringing health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopafy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopafy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopafy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lactopafy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopafy and bring health into your home. Bring health into your home. And we're back. Maayong buntag usab mga kabantay, mga kauban sa kahimsog. So, kumusta usab inyo ang Sabado again? So, nahumana na to og discuss og na-aware na ta about cleft lip ug palate. Ug dako na akong pasalamat kan Dr. Fremont Bases sa Operation Smile Cebu. Daghan jud kaayong salamat, Doc. So kung karon pa lang mo nakamatan, pahuman na gyud ta, karon pa mo naabot ngano man. But in anyway, ako lang i-recap gamay. So karon July, it is a Craniofacial and Cleft Awareness Month. So mao ni siya ang month nga dapat mas ma-aware ta sa mga kondisyon nga naay craniofacial deformities ug about cleft awareness. So when you say cleft awareness, mahitungod kani sa mga bungi ug nguho. So kani siya mo nang kanisang buwan naghihimo sa mo cleft awareness kay asa to nahisgutan ganina gyud nga ang kanang kung naay nguho or bungi, sometimes ang sakit dili tungod ang sakit sa bata or ang pinakasakit sa bata or sa individual dili lang ang kondisyon kundi ang pag-BI o diskriminasyon kay tungod naa siya'y bungi or naa siya'y nguho. So nganha musud ang katiling ba niya dapat mas nakasabot gyud ta nganong naingon ana siya o dili dapat nato i-discriminate o dili nato dapat ibuli. So labaw na sa mga ginikanan, musulti rata nga, ay, kana mga bata, okay raman na, dili. So, isip ginikanan, sa mga ginikanan nga naminaw karon ato sang pasabton ang atong mga anak, kung naman sila mga kaila, naman sila mga amigo o mga amiga, ato silang pasabton para ila sang sabton ilang amigo o amiga. Dili nato ino ang mga bata man na pasagdi ilang na sila. No, dili nato siya pasagdaan ha, atong pasabton. Pero hinuon wa ta mo gibaso di ang mga bata sa duwa sa nako gingon nga o dapat di sayop na siya kay tungod wa pasad sila kahibalo. So munang naatangan ni sa kahimsog at tilingban para ato
ato siyang madiskasan ug mas nakahibaw-ta or mas makahibaluta nganong naa na siya. Okay? So mo nang una ta mo ed na usually natay tulo ka pahinumdum or tulo ka reflection or tulo ka reminder or recap ni Tito Doc Save. So ang una na kong pahinumdum or una na kong nakatunan karong buntaga is ang una, ang nguho o bungi dili sala sa bata, dili sa usab sala sa ginikanan, kini usa ka kondisyon nga mahimong matambalan. So in other words, mo na siya dili sala sa bata, dili sa gini sala sa mama gyud, pero though slightly sala di ay hala ko ra di contradict ako self. Bitaw oy, slightly sala siya kung dili ka mag-amping. So number one, it could be hereditary. So tungod na siya sa probably na kay damoy pamilya or na kay lolo or lola nga bungi. So there's a chance nga pwede naa sa bungi or nguho sa inyong pamilya. Number two, if ever dili healthy ang inyong pregnancy, so pwede sa yun nga kanang mo na mas maayo magpa-prenatal gyud ta para ma-assess sakto ang nutrition sa mama while nagbuntis para siguradong sakto sad ang nutrition sa bata o sakto ang development para walay nguho or walay bungi nga bata. Og dili gyud to sakto nga kanang magkiat ana do we have to be careful usab kung mamata kung magbuntis na pero di gyud na sakto na kung nagambak-ambak ka na nabundol ka so muna nabungi ang bata. So no, dili na siya tinuod, okay? Dili sa tinuod na kanang tungod sa eclipse, guban pang uto-uto, no, dili. Tungod na yun na siya could be for heredity or tungod sa niya na deficiency ang mama will nagbuntis siya. Okay? So, ikaduhang pahinumdom, masayo ang consultation og treatment, mas dako ang higayon nga ang bata makakaon, makasulti og makapahiyom og adunay pagsalig sa kaugalingon. So in other words, the earlier the better. So mo tong gisulti kung nay mga sakit, prevention is better than cure. Pero hinuon kani maglisod man ta og prevent ani kay usa man ni ka kondisyon or usa man ni siya ka defect. Pero for that ang kung sayo ang ato ang treatment, mas maayo ang outcome. So mo to gisulti nato nga the moment maanak na, mas maayo mo adto gid sa imong munisipyo, mangayo og tabang or mo adto sa Operation Smile Cebu kung naaman mo nga ni sa Cebu. So mangayo og tabang para as early as pa the moment maanak na dayon siya, kibaw na taon saon pag-address. So matagaan ba siya feeding plate para mas matagaan siya saktong nutrition kay basig mo abot na yang 6 months o 8 months pero kung kuwang pa yang nutrition or dili healthy ang bata, dili ra gyud gihapon na siya maoperahan. So mo nang adto dayon sa inyong munisipyo para matagaan mo og saktong tambag or saktong tambalsad para ma-manage ang inyong mga bata. O dili ni siya ikauwaw ha kay mo din ni siya. Ang ikatulong pahinumdom nato, ang usa ka himsog nga katilingban dili lang maghatag og treatment, naghatag usab kini og pagdawat, respeto ug paglaom. Kay remember ang kahimsog dili magsugod sa hospital, nagsugod kini matag panimalay ug sa matag katilingban. O ginaot mo na siya atong gisgutan karong buntaga, dili ra ni kuto sa pagpaminaw karong buntaga nga kasabot ta, inikahuman ato na dayong kalimtan. Ha? So ato di siyang sabton. So mo na kung natin pamilya or natin kauban or sa inyong panimalay or naa sa inyong banay or sa inyong silingan, ato gina silang sabton, ato hinon silang dadon ngadto sa ato ang center, dili ato bugal-bugalan. Okay? So simple na kay na siya, di ba? Murag simple na kay paminawon pero murag lisusahi lisod kaayo i-practice. So ato na siyang i-practice ug ato siyang i-imbibe. Huy, ako na lang gihuli. Pero yes, mo na siya sakto. Okay? So karon, padaw na magita mo end. So remember last time naman tayo kahimsog challenge no nga I think wala kay nangapil. Pangapil sa taon mo oy. So ang ato kahimsog challenge simple na jud kayo. I-share lang yun ni siya ang stream. Kung i-share ang stream makadaog mo og 200 pesos load. Okay, so yes, so dili lang karong panahon na nga nag-share mo. So even though after nahuman na mong live stream, pwede pag yun gihapon ninyo i-share ang live stream kay mo pili mi hantod Lunes. So sa Lunes may magpa-raffle. So actually, basta ko kay Bao pero nag-raffle na mi anin, nag-live draw na mi sa sunod amo niyang ibutangan niya kay pwede siya mahugog scam. Huy, abi pa lang scam ta ani. So dili next week among i-insert ang atong pagpa-live ko ana to sa tanang ni share. So for our first episode, congratulations kang Madam Mara Ara Sorita. Congratulations ni mo ma'am. Salamat kayo sa pag-share. Salamat sa pagkuyog damo last Sabado. Ginhaot unta naa sa kakaron nga Sabado naminaw kang anha. Kung nakangana palihog ko kog like, press 1. Huy, mura mag-live stream oy. Bitaw oy, salamat kayo sa tanang naminaw karon ug maminaw unya kay wala ka mataog sayo karon pero maminaw unya o magtan-aw ani unya or magtan-aw pa sa sunod nga mga adlaw. Again, palihog lagi po kog stream bisag nahuman na ang challenge or palihog gyapon kog share bisag nahuman na ang challenge kay para daghang ang mas nakahibaw. Okay? So, mo na siya pero kung kuan mas maayo before Monday para maka-appeal mo, makadaog mo og load, di ba? So the moment you share it, amo na siyang tan-awon o magpa-raffle me by Monday o among i-announce na sa sunod Sabado. So okay? And
dinhin lang gid ko itong programa karong buntaga. Daghan jud kaayong salamat sa pag-uban ka namo karong buntaga. And hopefully, your Tito Doc Save will be your part of your Saturday morning. Sugod karon kay ganahan sa jud ko nga maglaho tayo o magsusunod pa mga Sabado magkuyog pud yayon ta. And hopefully ma-enjoy inyong weekend. And usbon lang yun nako ha. Dapat ang inyong nakatunan karong adlaw dili lang kutob karon, ato na siyang ipasambit sa atong mga kauban sa pamilya, sa atong panimalay ug sa atong katilingban. Kay usbon nako, ang kahimsog dili magsugod sa hospital, nagsugod kani sa panimalay. So, kung nasad mo yung mga suggestion or naman may mga pangutana or sugyot sa yun sa topics na gusto nyong hisgutan, nganhi sa kahimsog ug katilingban o ba ni Tito Doc Save, palihog na dyan kong message sa official Facebook page nganhi sa Bantay Radyo Cebu. I-message lang sila or pwede sa yun ninyo i-message ko para at least nasa kwikuan o following sa town. I-follow lang ko ninyo, Dr. Xavier G. Solis, paitaan niyo Xavier G. Solis, or pwede rin yun ninyo ma-search na karon ang Tito Doc Save. Usually mo gawas na akong profile right away. Salamat kayo ninyo tanan. So muna, i-follow lang yun ko ninyo, pwede kayo i-message o kung naman gustong topic na gusto i-discuss, i-message lang dyan ko. Or kung organization man mo mahitungod sa panglawas o naman may gusto i-share, gusto i-discuss, gusto mo mabisita nga ni para ato siyang hisgutan. So, pwede ra gyud na nato siya hisgutan yan himo bibisita mo nga ni sa studio. Okay? So, nga nahalang gyud katutob usbon ako si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong Tito Doc Save. Mao kini ang kahimsog ug katilingban, di nang panglawas atong hisgutan kay ang himsog na lawas pundasyon sa malambuong katilingban. Daghang salamat usab sa pagkuyog namo karong buntaga. Hantod sa sunod na San Sabado. Enjoy your weekend and amping kanunay. Bye-bye. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino